Magandang araw sa inyo, Chief. Panibagong araw na naman at panibagong tutorial na naman ang aking ibabahagi. Naranasan mo na bang mamatayan ng motor habang tumatakbo ng mabilis, ayaw na ma-push o kickstart at umilaw ang check engine indicator? Tara, i-troubleshoot natin yan. Bago ang lahat, Chief, ay mag-basic troubleshooting muna tayo. Check muna natin kung okay pa ba yung voltahe ng ating baterya. Gamit ang analog multi-tester, itatapat natin sa 50 DC volts dahil 12 volts lang yung ating motor. Tapos yung black wire ng ating tester ay ilalagay natin sa negative side ng baterya. Tapos yung red wire naman ay sa positive. Pang checking mga Chief ay okay naman ang ating baterya. Lampas 12 volts yung reading niya. At pagkatapos ma-check ng baterya ay proceed na tayo dito sa pag-check sa spark plug kung may kuryente bang binibigay ang ating motor. Malakas pa naman yung spark plug natin kaya proceed na tayo sa pag-diagnose ng check engine. Per clip nga pala yung gagamitin natin para mag-diagnose ng ating motor. Sundan mo lang tong video kung paano ko ginawa. Una natin gagawin ay i-bypass natin tong socket ng diagnostic tool gamit yung ginawa natin paperclip kanina. Pagkatapos ay i-on yung motor at kusang magre-reading yung motor natin. Bibilangin lang natin kung ilang long blink at saka fast blink para malaman natin kung ano ang sanhi ng kanyang check engine. 1, 2, 3, 4. Disclaimer lang po. Gumagana po ito sa lahat ng mga Suzuki brand. One, two, three. Isang long blink at tatlong fast blink. C13 po yung reading ng ating motor. Paano ko ba nakuha yung C13? Yung long blink po ay equivalent ng 10. Tas yung fast blink naman ay 1. So ang C13 po ayon sa manual ay IEP sensor or air intake pressure. And kung iba naman yung reading sa inyo ay screenshot nyo na lang tong chart na to. Ngayon at alam na natin yung problema ng ating motor ay doon lang tayo mag-focus i-check yung linya ng wiring. Talaga na mag-research muna bago pupunta sa mga shop. At baka mapagastos pa tayo ng malaki. Marami kasi pwedeng possible na dahilan dyan mga Chief. Kaya importante na alam natin mag-basic troubleshooting. Pwedeng linis ng total body, palit baterya, spark plug, o loose contact ng wiring, or mas worse, yung overhauling. Dahil sa panahon ngayon, marami ng mekanikong hindi tapat. Hindi ko naman nila lahat. Kaya saludo ako sa mga anis at patas lumaban na mekaniko. Mabalik tayo sa ating ginagawa. Tanggalin muna natin to mga boss, yung engine cover niya, tsaka ito yung side cover, yung grab bar, tsaka ito, at tsaka ito, para matanggal. Kaya tara. Nabaklas na nga natin yung side cover at chinik ko na rin yung linya ng socket nito. At nung pagtanggal ko pa lang ng cable tie, ay maluwag pala yung socket ng tipis o IEP sensor. Kaya naglo-lose contact ito. Ano nga ba ang mga possible na cause nito? Posibleng dahil ito sa vibration ng ating motor o kaya naman hindi na ibalik ng maayos nung nagpa-throttle body cleaning ka at posibleng ningat-ngat ng daga yung wire. Isa ito sa advantage kapag FI na motor dahil mas madali na lang natin mahanap ang problema ng ating mga motor kung marunong tayong mag-diagnose. Hindi kagaya ng karburador na motor na mano-mano mong i-troubleshoot. Sa FI ay may mga specific na code kaya madali na lang mag-troubleshoot. Babalik tayo dito sa ating ginagawa at ibalik na natin yung socket ng IEP sensor.
Try natin. Panda rin. Wala na. Wala na yung sense. Check natin ulit. Iba-bypass lang natin yan ulit mga boss para ma-check natin kung okay na ba talaga. Wala na. Yan, umanda na siya mga boss. Ganun lang kadali. Yan mga boss, nilagyan natin yan ng cable tie para hindi masunog yung wire kasi mainit yan dyan sa tensioner. Kita nyo, may clearance. Yan. So, balik na natin yung kahan niya. Let's go. At yun lang mga chip, no. Sana'y may natutunan kayo sa video ito. At huwag nyong kalimutang mag-like, subscribe, at click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated kung may panibago tayong tutorial. Ride safe and peace out.